Alleluia, 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 Alleluia. Ang salita mo'y liwanag, tanglaw sa aking paglakad, sa pagkakbang sa iyong landas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na hindi malalantad at lihim na hindi mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig." At idinugtong pa niya, "Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kaniya, ay kukunin pa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Napakaganda po ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Narinig natin ang sinabi ni Jesus Nazareno, walang maitatago na hindi mailalantad at walang lihim na hindi malalaman at mabubunyag. Ang bawat tao po sadyang may kahinaan. Ang bawat tao may mga kapintasan. Marahil marami sa atin, yung iba may mga tinatagong lihim. Bakit natin tinatago ang lihim? Maaaring ito ay isang madilim na nakaraan. Maaaring ito ay isang hindi magandang karanasan. Maaaring ito ay isang maduming kasalanan. May mga pagkakataon po sa ating buhay na ang lihim na ito ay nagiging dahilan kung bakit tayo hindi makalaya sa ating buhay. At tila baga, alipin tayo ng mundo. May mga pagkakataong hindi tayo makakilos ng husto. Hindi tayo makakilos at hindi natin lubusang makilala ang ating mga sarili. Sa mga sandaling ito, na tila baga ang pakiramdam natin ay wala na tayong pag-asa. Huwag tayong susuko sa laban.
dahil hangad ng Diyos na tayo ay lumaya sa ating pagkakagapos sa mga lihim na ito, sapagkat si Jesus Nazareno ang tunay nating kaibigan. Siya ang liwanag na mag-aakay sa atin sa tamang landas at magbibigay sa atin ng tunay na pag-asa. Sa pamamagitan po ng sakramento ng kumpisal, buong puso tayong humingi ng kapatawaran sa Diyos. At alam po ninyo, sa ating pagbabalik loob, tiyak yon, pakikinggan tayo ng Diyos. Kaya ang tinutukoy sa walang lihim na hindi nabubunyag, ibig sabihin nito, wala po tayong pwedeng maitago sa Diyos. Uulitin ko po, wala po tayong pwedeng maitago sa Diyos. Maging ang pinakatatago nating kasalanan noong tayo ay bata pa. Maging ang pinagkakaingatan nating mga lihim. Lahat yan, alam ng Diyos. Pero hindi yan gagamitin ng Diyos para husgahan tayo. Yayakapin niya tayo kung tayo ay magbabalik loob. Dahil siguradong alam natin, dahil siguradong alam ng Diyos ang lahat tungkol sa atin. Kilala niya tayo bago pa man tayo isilang. Alam niya ang lahat ng hangarin ng ating mga puso. Alam niya ang takbo ng ating iniisip at pag-iisip. Mas kilala ng Diyos ang ating mga sarili kaysa pagkakakilala natin sa ating mga sarili. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga. Mas kilala ng Diyos ang ating mga sarili kaysa sa pagkakakilala natin sa ating mga sarili. Kaya mga kapatid kay Kristo, kung alam ng Diyos ang lahat sa atin, huwag tayong matakot sa ating paglalakbay sa daigdig na ito dahil sigurado tayo na may liwanag na tatanglaw sa atin. Maraming pagkakataon sa ating buhay na tayo ay nababalot at napupuno ng takot. Kung tayo ay nasa matinding pagsubok at nasa mundo ng paglilihim, nababawasan lagi ang ating pag-asa. Kapag may mabigat na problema tayong kinahaharap, minsan sumusuko agad tayo. Kapag tayo ay nag-iisa, madalas napapanglaw tayo. Mga kapatid kay Kristo, ipinapaalala sa atin sa araw na ito na huwag nating isuko ang laban. Kumapit tayo sa Diyos. Hindi niya tayo huhusgahan sa ating madilim na nakaraan. Hindi niya tayo huhusgahan sa ating mabibigat na kasalanan. Handa ang Diyos na magpatawad. Handa siyang ibigay sa atin ang kaniyang awa. Basta ang mahalaga, matuto tayong magpakumbaba. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.